Ito ang 21 pesos. Ang sabi ng National Economic and Development Authority, pag meron ka daw 21.33 na budget sa bawat meal, or 64 pesos sa 3 beses na pagkain sa isang maghapon, ay hindi ka na raw food poor. Pero ano pa nga ba yung masaserve mo sa 21 pesos? Susubukan natin yan assuming na 1 cup of rice ay 7 pesos at mamimili ako sa Pangpang Market kung saan yung mga presyo dito ay mas mura kumpara sa ibang palengke sa Pampanga. And considering na kompleto na yung mga basic na gamit ko sa bahay tulad ng gas, tubig, asin at paminta. So kahit papaano, may pagka best case scenario pa rin itong mga ipapakita ko sa inyo. Sa totoo lang, nakakatawa na nakakainis na sa walang tigil na pagtaas ng bilihin, sasampalin pa tayo ng ganitong figures. 21 pesos? Yung mga empleyado ng NEDA, sila mismo, kaya nilang mabuhay sa 21 pesos per meal na to? Mapapalaki mo ba yung mga anak mo ng malusog sa halagang to? In a family of 5, kung 64 pesos ang daily budget nyo, ibig sabihin 9,600 per month ito. Pero marami sa atin sumasahod ng mas mababa pa dyan. Tulad na lang sa ibang region kung saan yung minimum wage nila ay pwedeng umabot ng hanggang 7,500 per month at best. So ano na lang ang magiging budget nila? 16 pesos per meal? Or maybe even less kung may unforeseen absences ka pa sa trabaho or may mga loan na nakakaltas sa sahod mo. Pero pagkain pa lang yan. Papaano pa yung bayad sa bahay, tubig, kuryente, tuition at baon ng mga anak, pamasahe papunta sa trabaho at sa school, shampoo, sabon pangligo at panglaba. At kung sakaling may magkakasakit pa dahil hindi nga enough yung makakain mo sa 21 pesos, saan pa kukuha ng pambili ng gamot? May mga maangas sa comment section at ipagtatanggol pa to. Sasabihin nila hindi daw basta pwede itaas ang salary ng mga Pinoy kasi baka mawala yung mga investors. Pero kung hindi naman well-fed and physically capable ang mga manggagawa, sino pang magtatrabaho para sa mga investors na yan? Sige nga kung talagang maangas ka, bakit hindi ikaw yung mabuhay sa 21 peso budget per meal for the rest of your life? Meron din ng mga nagsasabing kanya-kanyang diskarte na lang yan, tamad ka na lang at kasalanan mo na kung magugutom ka pa. At some point, tama rin naman to pero imposibleng magkaroon ng equal opportunities lalo na since may mga kababayan tayong hindi na nga afford yung proper education at ngayon pati yung proper nutrition ipagkakait pa.